mahiging sumunod. Naka-video tayo. Oo, sabi tayo pasaway. Kaya may pedestrian. Yan, ito yung store namin. Isa sa mga store namin dito. May pinapagawa pa akong isa. Doon sa banda siya, sabi ko siya yung develop namin na lugar. Yan yung store. Yan yung menu. Ito yung menu. Maniluluto namin dalawa lang. Manok at liempo. So, pwedeng lechong manok, pwedeng chicken na sisig, liempo na sisig, pwedeng liempo combo, liempo sisig. Chicken combo. Liempo combo. Ay, magsasalang pa lang sila kasi anong oras na? Alas 3:30. Maya-maya ang ano. Oo, yung peak season. 4, 5, 6. Ayan, actually, nagpiprepare na yun. Magsasalang na yan. Ang ganda ng liempo, sir. No? Yes, sir. Yan yung quality ng liempo. Yan talagang tunay na liempo. Laman, balat, taba. May buto. Yan, may konting taba. Buto, oh. Yung layer ng taba at laman. So, yun. Ayan. So, ang Lambes ay open for franchise. Nationwide naman, sir? Yes, sir. Nationwide. Thank you. Okay. Sabi mo, nagmalasakit ka doon sa trabaho mo. Sir, lahat ba nung ginawa mo na yon doon sa trabaho mo, instant applicable nung ikaw na may-ari ng negosyo? Lagi yan. Kasi, unang-una, walang magmamalasakit sa negosyo natin kundi tayong may-ari. Kung anong lahat ng pagkukulang ng empleyado natin, laging tayo magpupuno. Lagi. Kung anong pagkukulang nila, laging pagpupunuan natin. Hindi po pwede yung empleyado mo, umalis na, alis ka na rin. So, nangyari sa akin, nung nag-start ako, pag absent yung mga tao ko, ako naglilitsyon, ako nagtatadtad, ako ang cashier. So, lahat yan, pinagdaanan ko lahat yan. So, in-related pa rin doon sa last question mo kayo na about doon sa pangarap. Sabi ko nga sa iyo, nung habang tumatanda naman tayo, iba't iba na nadadagdagan ang pangarap. Ngayon, yun nga sabi ko sa iyo, nung makabili ako ng unang kotse, parang sobrang saya ko noon. Then, lalo ako na-motivate sa pagtatrabaho ko. And then, nung makapag-negosyo naman ako, kasi marami akong nakikita mga sasakyan. Sabi ko, ang dami-dami sasakyan dito, bakit wala mo lang ako kahit isa? So hanggang sa, kaya ako bumibili ng sasakyan, motivation ko sa sarili ko. Kasi ayaw ko na pinapangarap ko lang, tapos may pambili na ako, hindi ko pa binibili. So yun ang motivation ko kung bakit ako nagiging lalong masipag. Kasi may monthly akong hulugan eh. Pampasipag. Yeah. Motivation natin sa sarili natin. Naalala ko yan, yung unang kotse ko, sabi sa akin nung may-ari ng dealership. Sabi, gawa ka na, pampasipag yan, buds. True enough nga, pampasipag nga talaga. Yan din na sinasabi ko palagi. Actually, yung first kong kuha ng brand new ng sasakyan, 2013. Yung aking kulay blue na Ford Ranger, parang takot na takot pa akong kumuha niyan kasi ang uhulugan ko, 5 taon. So, awa ng Diyos, 2013, pagkatapos ko makuha yan, February, pagdating ng, I think, 3 months, kumuha ulit ako ng isa, nahulugan ko rin. Then the following year, kumuha ko ng mga 4, sabay-sabay. Brand new lahat. Sabay-sabay. Parang masipag na masipag ka. Oo, masipag na masipag. So, ilan ang kotse mo ngayon? Ilan, nasa Gray. Meron pang nasa Maynila. Okay. Ilan din, sir? Kaya pa namang rehistro. Ayan. Mahilig din hanggang sa, siyempre, walang masamang mangarap. Nakabili ako ng sports car. Second hand, BMW Z4. So, enjoy akong ginagamit kasi 2-door lang. 2-door, 2-seater. And then, next, nakabili ako ng Ford Mustang. Ayan, marami tayong kaibigan sa grupo. So, na-enjoy ko naman yung mga sakyan. Then, big bike. Actually, 1997 pa, may big bike na ako. And then, kaya lang, noong time na yan, mga lumang big bike yan. Wala pa naman tayong mga dealer dito sa atin sa Pilipinas. So, unlike ngayon, marami ng dealer. So, bumalik ulit ako ng big bike 2017. So, mahilig talaga ako magmotor. Bikers talaga ako. So, meron akong 3 big bike na siya kong ginagamit. So, dati noon, 3 times a week ako nagra-ride. Pero ngayon, nag-retire na ako.
tapos na ako eh. Tapos ka na doon. Tapos na. Lahat ng gusto kong mangyari sa motor na nagawa ko na. So, marami kaming rides na malalayo. So nagawa ko ng lahat. So masaya na ako. So hindi na ako pwedeng pagkwentuhan. May kwento na akong akin. Kaya yung mga big bikes ko naandyan lang. At parang display mo na lang. Display na lang. So may mga memories na lang sa mga motor na yan. Then, mahilig din ako mag-trail ng motor sa bundok. Tapos na rin ako ron. Naranasan ko na. So sa dami, kumbaga ako, masaya na ako ron. Ayoko nang pagsisihan ko pa baka doon pa tayo madisgrasya. Okay. So, tapos ko lang lahat yan. So, ano ang hobbies mo ngayon? Kung tapos ka na sa big bike and cars? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So, minsan, papiring ako pagka maluwag yung oras. Pero ang problema ko nga ngayon sa sarili ko, yung oras din. Oras pa rin? Oras pa rin. So, dahil... You still work hard? Yes. Until now? Kahit na suprayaban mo na? Hindi pa naman mayaman. Alam mo yung oras ko, halos ngayon, nauubos ngayon sa kasi bagong venture namin, itong baka. Ilang years lang yung baka, sir? Nasa 3 years. 3 years, tapos 200? Oo. Mabilis yan, ha? Mabilis. Actually, mabilis yung ganung population kagad. Lalo sa katulad namin nag-uumpisa. Yung iba kasing mga nasa cattle farm, meron sila mga 3rd generation, 4th generation na sila. So ako lang yung nag-umpisa na talagang from scratch talaga. Oo. So sobrang hilig ko nga, sabi ko Sir Buddy, nung araw may alaga kami pa isang baka. Hanggang sa noong nabili ko na nga to, sabi ng kuya ko, gusto nang mag-alaga ng kahit isang baka. So nangyari, sa sobrang hilig ko, nakabili yata ako mga 45 or 50 na baka. Then traditional na pag-aalaga. Na tabas ng damo, pakain sa baka. So, ang purpose is patabain. So, nangyari, papayatin. Nagsipayatan kasi yun yung hindi alam yung sistema eh. Okay. So, mahirap talagang basta ka papasok na hindi mo alam yung sistema. Lalo kung large scale na yung pinag-uusapan. Ngayon, hanggang sa binenta ko lahat, lugi. So, hanggang sa nagpaiwi naman kami, paalaga sa mga kabarangay. So, hirap din naman nun na mahirap din naman yung paiwi. So, hindi naman natin masasabi lahat ng tinutulungan natin na magiging tapat sa atin. Meron din namang hindi gusto yung makalamang. So, yan, hanggang sa tinigilan ko rin. Then, nakakita naman tayo ng sa mga kaibigan natin na may farm ng baka. So, nakita ko naman yung style ng confinement. Yung nakakulong yung baka, hindi na pa. Kasi ang nung unang, alam ko sa baka, pag maramihan, dapat may malapad kang lupa, grazing yung baka. So hanggang sa nakita natin sa mga kaibigan natin, like nung kaibigan natin nagturo sa atin, si Martin Gomez. Sa Kanlubang, sila yung Consuelo. Rancho Consuelo. Then itong kay Rolly Lagaya, yung pinuntahan mo. So nakita ko yung idea ng confinement. So hanggang sa pagbalik ko rito, excited ako. Ayun, pwede pala ang confinement, makapag-alaga ako ng marami. So hanggang sa noong eksakto, nagkaroon ng pandemic, hanggang sa noong hindi nga kami umaalis dito, nandito kami. So yan, nagpagawa ng house ng bahay ng baka ko. Hanggang sa ito, kumuha tayo ng mahusay na konsultant, si Doc Edwin Sanchez, siya ang nag-guide pa rin sa akin. So bukod doon, dahil ako ay hands-on, marami akong natutunan na sarili kong diskarte sa baka. Kaya ngayon, yung sabi ko nga sa'yo, yung oras, halos ngayon. Nandito ka sa baka? Nandito. Kasi ang baka talaga, lalo ko ikaw ay nasa breeding. Imagine sina Tayo Brothers, Bekta Ranch. Sila ay 12 years na. So sabi ko nga, layo pa lang. Still learning. Still learning. Mga kaibigan natin nga, pero kami nasa 3 years pa lang. So medyo mahaba-haba pa lakbayan namin. Though ang purpose talaga ng farm nasa breeding, and then para breed tayo ng magagandang lahi ng baka. And then, syempre, kasama na dyan yung food security. Kasi sabi ko nga,
kung dumating man yung araw ng shortage, hindi lang naman, meron kami yan, pero hindi lang naman kami magugutom. Sama-sama tayong lahat. Kaya kumbaga itong food security, isa kami sa mga contributor, kami may mga ganitong farm ng food security natin. Sir, kumusta yung cattle farm mo ngayon? Is it, kumikitang kabuhayan na? Yan more than passion pa rin? More on passion lang tayo. Pero yung income, wala pa. Wala pa? Wala pa. 3 years na kaming, 3 years ng puro gastos. Paggawa ng building, bili ng stocks, patanim ng mais. So, laki ng expenses monthly. Pero may nakikita kang potensyal? Meron, sir. Meron. Kasi alam mo, sa akin, yung dito, kasi ang mga accountant, hindi pwedeng magbaka. Kasi magko-compute eh. So pag walang kita, tigil. So hindi katulad namin, passion namin yung baka na alam mo yung happiness na nakukuha ko, doon pa lang tubo na ako. Yun yung sinasabi kong income ko. Yung satisfaction ko, yung satisfied ako araw-araw, yung kasayahan ko araw-araw na pagka doon ako, nakikita ko yung baka ko, doon pa lang tubo na ako. So yung gastos ko, hindi ko iniisip na ganito yung gastos ko, pero yung happiness, yun yung pinaka. Okay. So ang pagbabaka ay pang mayaman kasi pwedeng ma-delay yung income. Masaya lang. Yung may magagastos. Hindi ka talaga pwede mag-compute. Imagine, yung kami, expenses namin dito monthly sa ganong heads ng baka, almost 1M. Monthly? Monthly. Wow. Pero pag dumating yung... Sumusobra pa doon. Maabot ng actually mga 1.2. Monthly. Pero pag dumating yung time, sir, na kikita na siya. I think kasi ngayon ang ginagawa ko, pwede naman sanang kumita. Kaya lang, ang ginagawa ko ngayon, yung lahat ng lalaki ni-out namin for bull, sa mga binibenta namin na bull, then lahat ng babae, retain sa farm para dagdag population. Para mabilis. Para mabilis ng pagpaparami. Aside from that, nag-i-import pa rin. Kung gaya to, may mga kaibigan natin na magpaparating galing Australia, so kukuha rin tayo dyan. So bukod doon, bumibili pa rin kami ng mga heifers sa mga kakilalang farm para lalo kaming dumami ng dumami. So ngayon, ang ginagawa rin namin pagka ganitong season na maganda yung panahon, ganitong tag-ulan, so nagpapatanim kami ng marami para lalong mais, para marami kami pagkain ng baka. At the same time, nagdadagdag kami ng stock, nagpapatinim din kami. So ganito nakaraan, may bagong bili kami mga bagong stocks ulit na ipinoprogram namin yan ng 4 months. Papatining namin, then bebenta namin. Kahit paano, may pumasok kahit konti, kumita kahit konti. Sabi mo nga, sir, corn yung pinapakain mo. Bakit corn? 'Di ba mas magastos 'yon? Magastos, pero yung corn silage is kumpleto na yan eh. Kasi pagka tininim namin yan, 75 days i-harvest na namin. So pag harvest, taba sa puno, gigiling, kasama yung katawan, dahon, bunga. So yan, then ipiperment namin yan ng 18 to 21 days, ilalagay sa, nakabunker kami. Kukompact mo yan, may hindi talaga makakasingaw, then saka namin ipapakain sa baka. So yung corn kasi is, source of energy. At saka yung lahat na kumpleto na yan para pagkain ng baka. So hindi na kami nagbibigay ng concentrate. So may concentrate kami, maliit lang. Maliit lang yung portion ng concentrate namin. Kasi nga, kinakat din namin ng gastos. Okay. Ang Napier mo, ilang percent lang? Ang Napier, pagka kinakapos kami, isinachop din namin, inihahalo namin sa silage para pampadami. Pampadami. Okay. Yan nga, bukod dyan dito sa baka, meron din kaming feed mills. So gumagawa ka ng sarili mong feeds? Nagmamanufacture kami ng feeds. As a business or para sa consumption mo? As business. Another business. Okay. So dahil dati nga noon, sabi ko sa'yo, marami kaming baboy. So yun, kaya kami actually corporation. Tayo kami ng feed mills para sa mga farm namin. And then yan ngayon, ang aming isa pang pinagkakabalan. Kaya sabi ko sa'yo, yung oras ko dito, ubos palagi. Kaya minsan kapag wala na akong time pumunta sa opisina sa Valenzuela, yung mga managers na lang pinapupunta ko dito sa opisina namin. Dito sila magre-report? Dito na kami nagmi-meeting. Ako like kahapon, nandito sila lahat. Dito kami nag-meeting. Yung oras ko nga, minsan, alam mo, dati rin pagka sa Manila, papasok ka ng opisina, naka long sleeve, formal na formal.
Dito naman pagka magmi-meeting kami, naka-long sleeve pa rin ako. Kaya lang yung long sleeve na pambukid. Yung mga staff ko, yung mga managers ko, lahat formal. Ako naman na attend the meeting namin, naka-long sleeve din. Kaya lang yung pang-farm. Going back to the cattle, gaano nakalaki investment mo dyan, sir? Mahirap kwentahin, pero alam mo, yung magpatayo ng building, yun ang isa sa malaking gastos. Then yung stocks. Yung stock. Equipments. Ano na, siguro mga 8 digit. Wow. Okay. Medyo, kung hindi, sabi ko nga, kung hindi mo passion, hindi tuloy susuko ka, tataas ang kamay. Imagine mo yung gastos mo monthly na wala namang pumapasok, puro labas. Tapos, bibili ka pa ulit ng stocks, papagawa ka pa ulit ng building. So, yun tapos bibili ka ng equipment na kailangan. Kasi habang lumalaki, kailangan mo rin ng mga equipments. So, bili ka ng mga traktora. So silang best pa rin, yung lechon manok ang bread and butter. Siya pa rin. Siya pa rin. Gaya nung sa baboy namin, siya rin. Tulupa na to, sa kanya rin. Lahat, kung anong meron, sa kanya lahat galing at kay Lord. Okay. Sir, ano yung lessons sa buhay mo na word i-share sa audience natin? Okay. Sabi ko nga, lahat tayo may swerte sa katawan. Lahat. Laging sasabihin sa akin, napakabata mo, napakaswerte mo. Pero ang masasabi ko lang, lahat tayo may swerte sa katawan natin. Alam mo, yung pagising mo pa lang, napakaswerte mo na eh. So lahat tayo may swerte sa katawan. So ngayon lang, yung swerte, paano natin i-workout para sa mga pangarap natin. Hindi ka po pwede na makita mo yung isang tao, masenso, may inggit ka, sasabihin mo, maswerte. Tapos ikaw naman, maghapon lang na lumilipas yung araw, wala ka namang ginagawa para sa sarili mo. So talagang may iwan ka talaga. So lahat tayo may swerte sa katawan. Yan lang masasabi ko, lahat tayo may swerte sa katawan. Ngayon, paano lang natin i-workout yung swerte natin. Ang swerte, hindi mo yung kaya ng isang tulog. So talaga, meron kang sacrifice talaga na gagawin. Then diskarte, alam mo, yung masipag. Okay yung masipag. Pero sa akin, hindi okay yung masipag lang. Dapat masipag ka, madiskarte ka pa. Kulang ang sipag eh. Pagka sipag ka lang, mapapagod ka. Wala ka naman diskarte kasi masipag ka nga. Wala ka naman diskarte. So, dapat masipag, madiskarte. Yan. Paano natin i-workout yung swerte natin? Para ma-workout yung swerte. Yes. Logo mo, ganda. Nung una, ako yung nung start pa lang yun yung logo namin. Nag-design yan yung kasama ko dati sa trabaho na IT namin. Si Ogie. Yan. Pati yung font, nung nag-umpisa yun na rin yun. Ito yung magandang Church. simbahan namin. Susunod natin sa office. Yung office ko ng Lembes dyan sa barangay. Kasi ang namin, franchise package is 250,000 franchise fee. So, valid for 4 years. Tapos, ang renovation and construction ng isang outlet, around 300,000. Inventory, around mga 80,000. So, 580 na yon. Plus, freezer, rentals. Kaya abutin ng mga 650 to 700,000. Kami, lagi rin kami nasa mga exhibit. Nung nakaraan lang, nasa kami sa Mappex. Pero iba pala ng nung una, effective ang Trade fair. Oo. Ngayon hindi na. Ngayon hindi na. Mas malakas pa rin itong ganitong sa social media. Social media na. Oo, pinakamalakas pa rin. Oo. Kasi mabilis yung info eh. Oo, mabilis. Tsaka merong may option ka na pwede mong i-boost yung yung post eh. Oo. Correct. Ay doon sa Expo, limited lang yung nakakapunta. Oo. Sooner or later siguro mamamatay yung mga expo.
tama ka. Kasi unti-unti marirealize ng participant na ba't ako mag-join kung mas malaki yung Gastos. oh, Tapos kukunti naman ang capture market. oh, Tulad yung pagka nag-exhibit kami, laki ng gastos. Tapos makakuha ka lang ng isa, ng dalawa. Parang break-even losses pa. oh. Itong huli naming Mapbex, parang nakakuha naman ata ng mga kung hindi 6, 8. Na-close na, ano na, May mga branch. franchising na yan. Meron ng mga branch na nag-ooperate. So kahit pa paano, okay. Dami. Takit tayo. Ang daming manok. May deliver. Ilan ang ganito mo, sir? Dalawa. Dalawa. Yan o. I-receive ng mga deliver ng manok. Yan o. Mga naka-crates. Lahat yan, manok. Bukod pa yung nire-receive. Then ito yung ito yung storage. Yan o, medyo madilim. Pero makikita mo, dito yung malaking freezer. Ito na Ito yung walk-in freezer. Hanggang din yun sa kabilang dulo. Storage ng pork and liempo. Office. Office. Parang hotel ah. Ito yung sa mga staff. Sorry. Yan. Ayan ang office mo. Hindi. Kay Weng. Yung kay Weng sa dulo. Okay. Yung kanyang office. Ito naman, may collection naman siya ng mga mug ng Starbucks. Oh, grabe. Yung iba ginamit natin kanina. Yan lahat yan, mga city mug. Kung sa kaming bansa pumupunta, ang hinahanap agad si Starbucks, ganyan, no? Singapore, California, Dubai, Paris, Madrid. Basta kung sa kami pumunta, Wow. sa kaming bansa pumunta, yan lagi ang una niyang naming binibili, May mug yung para ka. sa kanyang mag. Direct pati yung mga planner ni Ma'am mo. Lahat. Every year. Yan ang nakakumpay. Hindi binubuksan. Pati yung Walang sinusulat. Collection. pati ngayon, ang kunokolekta niya ngayon, yung tumbler ngayon, napakarami. Tumbler naman. Oo. Sa bahay. Oh, wow. Ito kasi may nakalagay na bansa kung saan eh. Kung saan? Oo, yun namang tumbler, wala eh. Kaya kumuha ko kanina yung pinagamit. Special kasi yung mga Ano ba namang buhay ito? Pang display na yan eh. Congratulations. Ilan taon ka pa lang mo, diba? Ito yung office ko. Dito. Office of the President. Oh, ha? Ella, close up mo yung pangalan ni sir. Yan. Aha. Nice office, ah. Parang una tayo sa barangay, no? Oo. Dito ang meeting palagi namin ng mga staff. Dito na sila pupunta. Dito na pumupunta. Kasi pag kung hindi ako makakapunta ng opisina sa Valenzuela, kaya kahapon, dito kami nag-meeting kahapon. Pinapunta ko yung mga managers kahapon. Hirap talaga habulin din ng oras eh. So minsan talaga nanghihinay. Alam mo, minsan nanghihinay ako sa isang oras na pag may na-miss akong 1 oras, 2 oras, parang hinayang na hinayang ako. Wala kayo, pinaghintay natin si sir ng 3 hours kanina. Okay lang yan. Nakaset tayo ngayon maghapon. So wala akong kahit isang appointment yan. Wala. Oo. Talagang malinis ngayong araw na to. So okay. Sinabi ko naman na huwag ka magsiset yung appointment. Tsaka kanina, buti nga, di ba puyat ako kagabi? Okay. Kaya habang Sige, naghihintay sige. ka, nakatulog ako doon sa Lazy Boy kanina. Okay. Pabor pa nga sa akin eh. Kasi puyat ako kagabi, nakauwi ako mga 2:30 na eh. Kaya sabi ko, tama-tama. Sabi ko, wala pa. Pero parang tingin ko sa relo ko, sabi ko, baka nakakalagpas na ako. Sabi ko, baka nahandyan na kayo. Monitor ko kayo kanina. Pagka naidlip ako, at least nakatulog din ako kanina. So yun, ito yung ito sir body yung ang bunga ng aking mga pagsisikap, paghihirap ng araw na nangarap ng konti. Pero si Lord mabait.
Sobra-sobra. Oo. Ang Yung mga binigay. bagay na hindi ko ina-expect at hindi ko hiningi, kusang dumating. At lahat naman yan, pinahalagahan ko. Hindi ako marunong magsugal. Manginginom lang. Siyempre, dyan tayo nakakayo po ng maraming kaibigan eh. Oo. Sa ganyang mga pagka-fellowship, may mga inuman. Bago lang din to. Tagal na, sir. Ano ba to? Pinagawa ko yung unang building is na mag-expansion ako ng Batangas 2015. Yun yung una, yung Kalate. Tapos nung Kalate, mga 2017. Kasi yung una, maliit lang na warehouse doon sa baba. Tapos to two-story na itong pinagawa kong sunod. Actually, nakahang pa yung third floor. Hindi ko pa alam kung paano gagawin ko ron. Kasi hindi ko pa gawa. Wala pa namang ilalagay. Pero bala ko pabubungan. Nakaplano lang lahat. Bala kong pabubungan, gawin kong training room. Para dito sa South. Para sa mga employees. Tsaka doon sa mga orientation ng mga bagong crew. Oo. Masarap ang magnegosyo. Mahirap lang mag-manage ng tao. Yun ang pinaka. Anong sekreto mo? Paano mo yan? Paano mo sila minamanage para hindi masakit ang ulo mo? Hindi. Di para hindi sumakit ang ulo ko. Di nag-ahire ako ng manager. Silang sasakit Silang ang ulo. Hindi sasakit ako. ang ulo. Yan ang trabaho niya i-manage siya Tapos na ako ron nung araw. Masakit ang ulo Alam mo yung nung araw, yung mga driver mo, pag tumawag sa'yo ng mga alanganing oras, wala, alam mo na may problema. Kasi dati ako pa lahat Yung mga drivers, ako pa nagmamanage. So, tatawag sa akin mga bandang alas 9, alas 10, alas 11, sabi ko, patay, problema ito. Parang ayaw ko nang damputin yung cellphone ko dahil, kumbaga, patulog ka Alam na mo na. Alam mo na problema. So, alam mo na hindi ka na makakatulog. So, kailangan mong masolve kung ano mang problema. Pero ngayon, nakakatulog na ako ng maimbing. Kasi meron nang sumasakit ang ulo. Pero, pasalamat pa rin ako sa aming mga empleyado dahil lahat may malasakit. Lahat ng nandyan may malasakit silang lahat sa kumpanya. So, hindi lang dahil sa sweldo, hindi yung pagmamahal nila sa kumpanya nandyan. Yun lang, pasalamat lang ako at may mga ganyang empleyado kami. Siguro, ito na lang muna ako hanggang dito na muna ang pagnenegosyo. Ito na lang muna. Ayoko nang... Kasi dati... Happy ka na dito. Oo. Tapos sir, yung kinagkwento mo kanina, yung friend mo na Chinese, yung tinatanong ko, anong mga negosyo mo? Yun nga, sabi sa akin, kumita ba? Sabi ko, hindi. Sabi, yan sinabi ko sa'yo. Dapat kung saan ka kumikita, doon ka lang. Doon ka lang. Huwag ka nang mag-venture sa iba dahil nakita mo lang sila umasenso, gagaya ka. Pero ang ending nun, lugi ka. Kasi hindi mo naman kabisado yung ganyan negosyo, papasukin mo. Lagi na-advise niya sa akin. Basta kasi mga Chinese, magagaling sa negosyo. Niniwala naman tayo, totoo naman ang sinasabi nila. Kasi galing siya doon. Yun ang ginagawa niya. At effective. Yun ang ginagawa at effective. At syempre, siguro, galing din sa kwento ng mga kapwa nila negosyante, mga Chinese. Na yun ang lang... So kung may kumikita ka na, pagbutihin mo na yun. Pagbutihin mo na yun. So, tulad dito, ito na lang. Ako dito na lang sa lechong manok kasi ito na nga yung bread and butter ko nung pa na... Yeah, although meron naman nakakasabay ding iba na kumikita katulad yung mga feed mills. Yung sa baka, eventually, balang araw, makakatulong. Yung baboy lang, doon lang kami nagkaroon ng failure na malaki. Dahil tuloy-tuloy expansion namin. Bunot ka ng bunot ng puno, palaki ng palaki. Then, nung time na sabi kong okay na, hanggang 500 na lang tayo. At ito naman, time to harvest naman. Harvest na dapat. Ito naman, nagkaroon naman ng ESF. ESF. So, anong nangyari? Lugi-lugi rin kami. So, okay lang. At least sabi ko, di mo natin utang yan. Kasama sa sugal yan. Talaga, magnegosyo sugal. So, merong time na pwede kang manalo. Meron ding time na siguradong meron ding talo. So, kasama na yan. Kasi kung mahina talaga ang loob mo, hindi ka sasama ng swerte. Last tour na tayo sa sir, Farm. sa start sa farm. Yung magandang part. Oo. Ikot Ikot tayo. Ayun na lang ikutin Okay. natin. Then we're done. Picture tayo dito, Sir Buddy. Ay, sige sir.
Ay, friends na sila. Ay, Diyos ko, mahirap. Buti nga, makikipag-friend ka, sir, eh. Yung planta sa Valenzuela, mas busy yun. Malaki yun. Mas busy pa Malaki. Oo, malaki. Napaka-busy din. Ito, for Batangas operation to. Batangas, Itong planta na Laguna, to. Cavite, Quezon, Calabarzon. Then yung southern part ng Metro Manila, Parañaque, Las Piñas, dito na nanggagaling. Ah, dito pa rin? Dito na Parañaque? Opo. Maraming tao yung masipag, may diskarte rin, pero yet Kinakapos. mabagal yung yung pagyaman, no? Unlike you at 48, 47 pa lang. 47 super yaman mo na. 47 at nag-start ka lang mag-business at the age of 33. 33. Imagine mo yon, sobrang bilis. No? Actually, In 10 years lang, may get? Naramdaman ko yan nung mag-start nga ako ng lechong manok. Naramdaman ko yan after 2 years. Alam mo na yayaman na ako dito. Naramdaman ko makakaahon tayo. Na kaya nga sabi mo, Bakit nakita sir? mo ng Bakit mo potential, yan isisip naramdaman? Ba't mo naramdaman? Ano yung something na positive na... Sabi ko nga sa'yo, lahat ng sales dumadaan sa kamay ko. So nakikita ko, nakakapagpatayo ko ng second branch, ng third branch. So nakikita ko na, and then nung nakabili na rin ako ng sasakyan, nababayaran ko. So nakikita ko na kakayanin ko. Yun nga lang, nung una talaga napakahirap dahil mag-isa akong ako lahat. Then hanggang sa nag-hire na tayo ng empleyado. So, ayun, hanggang sa marami na tayong tutulungan ngayong empleyado. Marami kami ngayon. Even dito sa farm, ang employee namin dito ay nasa mga 25 to 30. Wow. So, yung mga employee namin dito, alam mo, ako bilang empleyado, dati, alam ko yung needs ng employee. Kaya doon sa mga empleyado namin, pinipilit ko lagi silang maging masaya. Kapag lalo yung sa employee namin sa Lembes. Hindi kami nagse-celebrate ng Christmas ng December. Nagse-celebrate kami January. Kasi nga, kung December, kailangan peak yun. So, hindi kami pwedeng mawala ng isang araw. Napakalaga sa amin ng isang araw. So, dahil yan ay hiningi ko sa kanila na gawing January, pinalitan ko naman. So, isinabay ko sa birthday ko ang celebration ng Christmas party namin. So, yung birthday ko is January. Ayan. Kaya pagka Christmas party namin, double celebration. So, yung birthday ko and Christmas party. So, dahil doon, sabi ko nga, gusto ko lahat ng empleyado, kung ilan man sila, sa raffle, lahat sila makukuha. Meron. Swertihan lang kung sino makakuha ng major. Yung malaki, Oo. pinakamalaki. Oo. So, nagpaparaffle kami ng motor para sa employee. Second birthday. January 21. January 21. Oh, darating. Oo. Basa mo. Dahil hiningi ko sa kanila din yung araw na yan na hindi mag-celebrate ng December, ginawa kong January. So, dahil birthday ko, nagpaparaffle din ako ng konting cash. Ayan. Okay, sir. Balikan ko lang yung question ko kanina na bakit may mga ganun tao na sabihin natin ginagawa rin lahat, no? Masipag, nagdidiskarte rin, 'di ba? Ginagawa rin talaga, iniisip lahat para umunlad, pero yet hindi kasing bilis ng experience mo. Base sir sa experience, dapat kasi kung gaya ng sabi mo, ganyan, bakit sila mabagal? So, dapat kasi kung anong ating papasukin, para sa akin, kung anong papasukin negosyo natin, dapat passion din natin. Passion. Oo. Hindi po pwede na si ganito, nag-success sa ganito, yun din Gagayahin ang gagayahin mo. So, iba yung skills niya, iba yung diskarte niya, iba yung sayo. So, yun dapat talaga, aralin mong mabuti kung anong skills mo, anong hilig mo, anong passion mo, yun ang gagawin mo. Kasi mahirap makigaya. Hindi lahat ng nag-success sa ganitong negosyo, alam mo, magsasucess ka rin. Hindi porke nag-succeed siya sa lechon manok, akala mo dahil sa lechon manok, meron pala siyang special skill. Yes. Oo. Gaya ko, sabi ko nga sa'yo nung araw, kasi meron kasi na pagka nagnegosyo, akala niya, yumaman si ganito. Ngayon, pagka siya nagtayo ng ganon, alas 6 pala ng hapon, nakikipag-inuman na, tulog na. Kami, oras kami natutulog hanggang ngayon? Minsan, alas 12, alauna. So, kailangan monitor pa rin namin. Lalo na nag-uumpisa ako, halos magdamag akong walang tulugan. Hindi po pwede dito, nakakonti ang sipag.
Dapat talaga sobrang sipag. Sagad-sagad sa sipag Oo. talaga. Wala kasing negosyo na ano na instant. Wala. Yun nga, sabi ko, baka mali ang diskarte nila kung sabihin mo na bakit mabagal yung kanilang pag-asenso. Kasi nga, hindi po pwede na maaga pa lang nagpapahinga ka na, lalo't kung kailangan ka pa doon sa negosyo mo. So, tsaka dapat sa negosyo, let's say, meron kang isang negosyo na ganito, tingnan mo kung ano pa yung po pwede mo pang idagdag sa negosyo mo na within the... Na mag-complement. Oo, yan. Oo. So, halimbawa, sinabi mo, ikaw ay may tindahan ng LPG. Ngayon, nagde-deliver ka lang ng LPG. Bakit hindi ka magtinda ng mga regulator, magtinda ka ng mga hose? Di ba? O yun ang ibig ko sabihin, simpleng explanation lang sa negosyo. So, hindi yung puro ka deliver lang ng LPG. So, pwede ka naman magtinda rin ng magtinda rin ng hose, magtinda ka ng regulator kasi kailangan yon. So, yun lang din. Kung ano man negosyo na pinasok. So, ayan So, dalawang tips. Number 1, wag gaya-gaya. Alamin mo talaga ano yung passion mo, ano yung meron ka, ano yung strength mo. At i-apply mo doon sa any business. Dapat mag-isip ka rin ng business na complementary doon sa existing business kasi magtulong-tulong sila. Sir, kumpletuhin na natin. Gawin mong 5. Dagdagan mo pa ng tip. Okay. So, ako, gaya ko, sabi ko nga sa'yo, yung pagbabaka, kung kukumputin natin, wala pang kinikita. Okay. So, dahil masaya ako, yun ang kita ko. Okay. So, kaya nga sabi ko, kung ano mapasukin mo, dapat hilig mo, passion mo talaga. So, dahil yan, passion ko, yun ang tinutuloy-tuloy ko at masaya ako. Doon pa lang ramdam ko, kumikita na ako. So, yan. And then, dapat kasi din sa negosyo, sabi ko nga, gaya ng sinabi ko kanina, lahat ng pagkukulang ng empleyado natin, tayo magpupunan. Dahil kung puro ka salita at hindi mo ginagawa, may stress ka lang. So ngayon, kung anong pagkukulang ng empleyado mo, lagi mong pagpupunuan. Tayo laging may-ari ang magpupuno. So kung hindi ginawa ni employee, ikaw gagawa. Dapat. Okay. Hindi mo po pwedeng pabayaan dahil at the end of the day, ikaw magsasacrifice. So yan. Marami tayong, siyempre, ganun din. Huwag tayong una sa mga empleyado rin. Ang mga empleyado, tinuturing kong parang mga kaibigan ko. Parang kapamilya. Ganyan. Imagine mo dito sa farm na ito, dito pa lang sa farm, ang employee namin, I think 25 to 30. Lahat sila libre ang pagkain dito. Wow, everyday. Everyday. Parang piyestahan lagi dito. Pagdating ng almusal, yung lahat ng stay-in dito, libre pagkain 3 times a day. Yung mga stay-in namin. Libre bahay, libre tubig, libre kuryente, lahat libre. Then, sa kantin namin, uupo ka lang dyan para kumain. Meron kaming cook. May canteen para sa staff. Sa staff, dito sa farm. Oh, wow. Uupo ka lang dyan para kumain. Meron kaming kusinera dyan. Yun lang trabaho nila. Yun lang trabaho, magluto para sa mga empleyado. Kasi nga, gusto natin na pagka dating ng break time, uupo na sila at kakain. Kaysa sila pa magluluto, hindi na sila makakapahinga. Gusto natin pagkakain lang makapagpahinga. Then sa umaga, makapasok sila on time dahil kailangan ng mga hayop natin na alaga. On time din silang kakain. So, dapat on time din kakain ng mga alaga. So kaya dapat yung mga empleyado rin, pagkakain, uupo na lang sa umaga, kakain, then diretso na sa mga alagang hayop. Then yun din, kung saan ang destination nila, lumalabas sila dito sa farm, punta sa mga plantation, bago sila pumunta, hindi yung nagkukulaps at baka gutom. Lahat sila sinisigurado kong nakakain. Yan. Kaya nga sabi ko siya, dahil ako ay dating empleyado, alam ko yung needs. Pinagdaanan mo yun. Oo, pinagdaanan ko lahat. So ako, masaya ako sa araw-araw na nangyayari sa akin. Okay, sir. Na-mention mo kanina franchising. Okay, doon nag-start lumaki yung empire mo. Pag may interested, sir, na mag-franchise, paano? Okay, sa lahat ng mga interested natin na mag-franchise, ang main office namin is located in Valenzuela City. And yung isa naman ay dito sa Batangas, sa Ibaan, Batangas. Kaya kung gusto nyo, kung kayo ay makita nyo yung mga lembes, kalat naman tayo ngayon, buong Luzon. So, ang aming pong opisina ay pwede nyo tawagan, kahit ako na lang, sa 0917-865-9062. Or may page ba kayo? Meron. Para doon nila lahat hanapin meron yung tayong details. page dyan, Lembes Lechon Manok and Liempo at Sisig.
Yan. Ayan. Meron tayo active yung ating social media kasi masipag yung aming nasa marketing. Okay. So, anything else na gusto mong pang-closing sa atin? Okay. Kumbaga hanggang ngayon, ganun pa rin, pakiramdam natin sa sarili natin na nakatuntong pa rin sa lupa. Masaya tayo sa ating ginagawa. Then sa mga tao naman na papasok din sa negosyo, siyempre dapat bawat sentimo na lalabas sa bulsa natin, pag-isipan nating mabuti kung saan natin ilalagay. Marami kasi ngayon mga scam. Huwag kayong maniniwala doon sa mga, kaya maraming nabibiktima ng mga scam Okay. Kasi gusto nila instant. Walang ganon. Walang instant money. Kasi kung yan, instant, hindi na kayo kumbisin para mag-invest. Sila na yon. Yes. Alam niya kumikita. Bakit may pag-aalukan sa inyo? Sabihin, kikita ka ng ganitong percentage. Kaya kasi na dumadami na scam kasi gusto natin instant money. So walang ganon. Walang overnight kikita. Kaya ang daming nabibiktima ng scam Huwag kayong maniniwala sa ganon. Magtayo kayo ng negosyo. Lahat ng negosyo kailangan pa na natin paghirapan. Hindi porke natayo mo yan, sila na mag-generate para sa atin ng pera. So walang ganon. Yung mga sinasabi, marami tayong kakilala na nabibiktima. Pero sabi ko nga, dapat hindi kayo pumapasok sa ganyan. Walang instant money. Kung yan, maganda, sasabihin kumikita, hindi na kayo allocate, sila na yon mag-i-invest doon. Sisikreto niya na yon. Kaya maraming naluloko kasi nga, naniniwala sa matatamis na salita. Walang ganon. Huwag kayong maniniwala sa ganung mga negosyo. Ang negosyo, pinaghihirapan pa rin. Hindi yung uupo ka lang, tutulog ka lang, kinabukasan, pag check mo ng bank book mo, meron pumasok na pera. Walang ganon. Dapat paghirapan pa rin. So yun, enjoy lang natin ang buhay. Life is too short. Ang buhay, pasarapan. Ayan. Sobrang ganda yung huling sinabi ni Sir Lambert na wag madadala, wag maniniwala sa mga nag-o-offer ng too good to be true. Kasi lahat yan paghihirapan. Ayan. Walang overnight, nakikita Walang ang pera. overnight. Yes. Marami tayong nakakarap na ganyan. Pag-i-invest ako ng ganyan. Ang katwiran ko, kaysa invest ko dyan sa negosyo ko lang, at least ako may hawak ng pera ko. Correct. Oo. Ikaw talaga Ako may hawak. Ikaw Yan talaga. ostrich, nagpapakit na sa'yo. Ayan na nga Ang ganda ng farm po kasi ang itsura ng farm parang playground ng ostrich. No? Hindi siya manunok Hindi po. Hindi siya. Kilala si Sir Okay? Ang panahon talaga, minsan di mo talaga masabi, Nung araw bilang empleyado. Tapos yun, ikaw na yung employer. Ang dami ko kaya mga kasama sa trabaho na ngayon nasa sa akin. Sila yung mga top management. Sila yung mga managers ngayon. Dati ko mga kasama sa trabaho. Ano, boss mo dati? Hindi, mga kasamahan namin sa trabaho. Okay. Naglibatan sa'yo? Oo. Yung aking general manager, galing sa accounting yun doon sa dapat namin kumpanya. Tapos yung vice president namin, bayaw ko. Galing naman yun ng Ramcar. So yan, bago ka makapasok, mag-ano ka muna, disinfect. May mist yan. Tapos ito tayo ba, giniba ko na lang kasi dadaan nga yung kalsada. Dito magkocross yung bagong kalsada. Dito? Yeah, yung pinuro ko sa'yo kanina. Yan yung kabila na yon, semento na yon. Yan sementado na yung taas na yon. Pag ganyan. Magko-cross dito yan. Kaya balang araw. Loob na ng property mo to? Lahat, property ko yung tinamaan dito. Lahat? Hanggang doon Binayaran? Hindi pa. Pero babayaran? Babayaran. Pati yung mga building. Yan, ang logo natin, video mo ba? Lembes. Yan. Ito magiging highway na to. Wow. Highway na. Walang tatamaan sa iyo, Sir. Tinamaan nga. Tinamaan. Yung building ko ng baboy, tsaka tong property. Ayos lang yan, babayaran naman. Tsaka madidevelop naman yung lugar. Oo, tataasan. Tataas yung bagay. Tanaw dito yung ginagawang munisipyo Doon sa may harap ng tower na yan. Yan sa may harap ng tower na yan. Yan na yung munisipyo. Yan, banda rito. Yan yung ginagawang bagong munisipyo.
Yung harapan mo later on for commercial space. Yes. Kabilang side. Kabilang side. Pero as it is, parang resort na siya. Parang resort. Pero pala ko palagyan ko na lang ng ano, kasi ito naman kasi temporary. Meron talaga kami nakaguhit ng bahay para ditong ipapagawa. It so happen na dumaan nga yung kalsada, kaya kinansel ko muna. Kaya ang daming stock doon ng mga bakal pa eh. So kaya babaguhin ko ulit ngayon panibagong location, baka doon sa Bandaron. Sir, punta natin yung puno kung saan ka nangangarap ng araw. Yan. Pinuturo mo. Pero buhay pa to. Sayang, namatay. Namatay. Ito yung puno ng duhat na dito lagi kami nakatambay sa baba nito. Dito kami nagkukwentuhan, mga bata pa. Ayan, kaya witness yung puno ng duhat. So kaya lang, nagtakaran ako, nung ang bahay namin kubo, yung kubo lang na nipahat lahat na maliit dito. Okay na okay yan, tuwing May, ang daming bunga. Tapos nung pinakoncrete namin yung bahay, saka naman siya namatay. Hindi kaya tinamaan ng kidlat? Hindi. Tapos yan, nung may sumibol din na isa, unti-unti siyang nagpaalam na wala. So ugat niya to? Hindi, panibago, yung bunga niyang nahulog sa kanya. Namatay siya, tapos yan, may panibagong tumubo. Siguro sabi niya, very close na sa bahay. Kaya mag-retire na siya. Yan, dito, nung mga bata kami. Dito marami kaming mga napagkwentuhan nung mga kabataan na akala namin imposibleng mangyari. Ayan. So, nangangarap ka na, tumatawa-tawa ka lang. Ayan, oo, nung mga kwentuhan, tama nagpapahinga. So kaya nung mabili ko to, dito ko nagpalagay ng isang maliit na rest house noon. Ito, babagong gawa lang din to eh. Kaya nga lang to ginawa dahil yung unang bahay na nanditong kubo, tumutulo na. Ay, nako. Yung tayo. Okay. Lalabas. Tour tayo. Skyla. No. Bebe, doon. Ako na. Ito yung pang lawn mower. Na para pantay-pantay lagi ang ang cut ng damo. Ako gusto ko lagi malinis yung bakuran ko. May nagme-maintain talaga dito, isang tao, ang ginagawa lang niya talaga maglinis na maglinis. Talaga. Yun lang talaga ang trabaho niya. Asan ba ang frontage ng house? Dito ba doon? Actually, yun yung frontage. Yun ang frontage. Kaya lang yung nangyayari yun ang kabila, doon lagi kami dumadaan. Nag-umpisa lang yan sa maliit na kubo. Ganda. So, meron naman kami plano sa diyang ipagawa pa Bandaron para dito sa farm. Itong mga Carabao grass na to, patanim ko ito dito. Bumili ako sa Bay Laguna ng Carabao grass, tapos pinatanim ko rito. Lahat hanggang doon yan, hanggang dulo. Parang ang binili ko rin, almost 1 hectare na Carabao grass. Yung Carabao grass. So per square meter is 55 pesos? Oo, parang bumili rin ako ng lupa na 1 hectare. Kasi lupa lang yung Carabao grass lang, nasa 550,000 yung Carabao grass. Grabe. Plus yung pagpapatanim, plus yung pagdidilig. Kaya maganda yung tubo. Ito kapitbahay na ito mga tao. Hindi, mga bahay ng tao ko yan. Bahay ng mga tao mo yan. Pwede ka na kumandato dito ang barangay captain. Marami tayong butante rito. Mananalo ka. Ito yung mga building ko dati ng baboy. Ginigiba ko na unti-unti. Dahil tatamaan nga siya ng kalsada. Ilang building yan na mahahaba. Ilang houses yan dati? Basta yung inahin namin dyan nasa 500, then ang grow out namin nasa labas. Pero inahin, bake lang yan.
Ano. Wala, giniba na namin, wala na halos laman. Mga natitira na lang, mga bubong. Yung iba mga bakal, pinakilo na namin. Sayang facilities. Yan, napakahaba niyan hanggang doon sa dulo. Yan, nabulok na rin yung ibang bubong. Sabi nga, pagka nag-negosyo ka ng ganyan, pag tumigil ka, ang matitira sa'yo, building. Ayan, building natira. Then, siguro, dadating ang panahon na ito. Sobrang busy na itong harap na ito. Dito dadaan yung diversion road. Pagka maladaan ka pupunta ng San Juan, Quezon, dito ka dadaan. Daan ako sa'yo. Daan ka na lang dito sa akin. Dito na eh. Ganyan, lahat. Pinabakuran ko lang to ng perimeter ko. Ayoko kasi nang papasukin ako. Kahit pa paano, meron lang akong bakod. At least may reason ako na para hindi sila mag-cross. Oo. Ano to? Incubator room. Nung nasa breeding kami ng fighting cocks. Oo. Incubator room. Ito cock house. So, air condition na cock house. Yung mga kinukondisyon ng manok dyan nilalagay. Ito naman, incubator room namin. Sa Rueda. Turweda. Puro salamin yan. At saka fly pen. Yeah, kinonvert ko na lang na ganyan. Working station. Kami mga ginagawa. Minsan, kapag may okasyon kami, dito kami nagiinuman. Diyan ako nagsiset up ng Diyan. banda. Pero kapag may repairs yung mga tao, diyan di ginagamit. Ikutin natin yung ostrich, mukhang kinulong na nila. Sige sir. Punta na din. Ito, maganda to pagka nagdikit-dikit na yung mga sanga. Parang kamatsile, no? Ayoko matchile naman, matinik. Matinik. Ito wala. Ito wala. At saka yun, walang forma. Wala. Kung saan lang tumutubo yung sanga. Oo. Ayun. Hindi na sila naggagala-gala. Two, 4, 6, 8, 10, 13. Enough na tong pasture na to para sa kanila sir. Apo, okay na yan sa kanila. Anong basically kinakain nila? Feeds din. Feeds and grass. So ubusin niya to. Ayan, naubusin nila yan pag tumubo. Ang bilis nila kanina tinatayo pa lang to. So, mga alam nila yung trabaho na mabilis nang gumalaw. Ito kasi nabili ko lang sa scrap. Isang peraso, 640. Kaya didikit lang, yung welding lang, kaya mabilis yung trabaho. Tapos yung mga binakod na yan, yan yung tipi ng aking mga manok dati. Yung ginawa kong pambakod. Ang dami niyan eh. 2,000 dati yung nakatali ko rito. Ganun karami. Para naging design tuloy Yung design. Ang gastos ko dati sa manok, 250 monthly. Wala namang nabibenta. So ang purpose ko doon, bakit ako nag-alaga ng panabong, ibibenta rin ako ng mga manok. Nakilala kami, ang dumarating naman sa akin, manghihingi, hindi buyer. Mga kaibigan mo. May kaibigan, merong hindi. Hindi kasi ano yan eh, kung gusto mo makabenta, dapat sa bungero ko Ay, rin. ganun nga. Parang campsite eh. Actually, yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko balang araw maging parang campsite eh. Oo. Papagawa pa nga ako ng magpapagawa pa ako ng fish pond na malaki doon sa baba. Gusto ko parang mag-alaga ng mga tilapia, mag-fishing eh. Kumbaga, yun lang gusto kong mangyari. Ayoko na magpa-stress sa negosyo. May paraan naman eh. Enjoy mo rin yung sarili. Na-deform yung ibang mga puno. Mga pa, patutukuran ko ito.
Pag lumaki, pinuputulan mo yung nasa baba. Apo, yung itaas. Para hindi na tumaas Dapat ang yung tumaas. taas. Para puro ganun na. Pabuka naman siya. Ilang hektarya yung linakad natin sa dito? Anim. 6 to? 6? Anim. Beb, kain pansin. Oo nga. 6. Sir Buddy, dalhin nyo to Ay, sige Lahat sir. ng ito. Apo. Thank you. Thank you very much ha. Thank you sir, thank you. Ingat kayo. Apo. Ma'am, Bye-bye. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.